Okay. Hello? Wala. Hello. Yes. Would you mind please flash from the verse scripture natin in the book of, or in the Gospel of John. In the Gospel of John, chapter 4. Verse 23. Okay, listen up. Whenever I stand up here, perhaps you have been observing that I immediately talk. And I don't usually pray before I make my message. The reason is, I have been praying in my spirit. And upon standing here, I'd like to talk immediately the Word of God to consume wisely our time. We have only a day on Sunday na kung saan nagkakatipon. I always observe parang okay lang sa inyo na nahuhugasan kayo ng inyong kaisipan once a week. Kung kinakaya ba ng katawan nyo maligo, hugasan ang katawan nyo once a week, then justifiable na ang inyong isip ay nahuhugasan ng isang beses lang sa isang linggo. Pero sa palagay ko, hindi nyo kakayaning hindi maligo ng isang linggo. Kahit pa marahil kayo ay galing sa pinagpawisan ng trabaho nyo, maaaring kayo maligo ng 2 beses. Kung katulad kayo ng isang kong kilala na kung saan ay naliligo lagi, palagay ko hindi nyo kilala yon. Bakit sa ating kaisipan, parang kayang-kaya lang natin paliguan ito ng 1 beses sa isang linggo? Now, I'd like to let you know that when you come to the church, well, it's not necessarily come because the church is we. When we gather, we the church, dahil pag alis natin, wala naman church, building lang ito. When we gather together as church, it means to say that it's time to renew. Or, the word of the Lord, in His own first spoken message, repent, and the word repent means metanoia, that is only change of mind. When we gather as church, we come here to be willing to have a changed mind. So, willing tayo rito pumunta as a changed mind. Kaya lang, it looks like that we are all under hypnotism ng ating mga gawi. Na-hypnotize na tayo na parang pupunta ka lang dito, but sarado ang isip. So, please, I'd like you to be totally aware para may nababago sa buhay nyo. Are you listening? When I say nababago, may bago na dadagdag sa buhay natin. Now, please remember the message that I gave last 2 weeks ago because we had a speaker last week. And supposedly there's a speaker right now, but he asked for favor. Galing sila sa mission, so he will be coming on, next Sunday. Now, last 2 weeks, I gave you immediately the mechanics. Sana interesado kayo. Mechanics ng tinuro ko last year about yung how to live on earth and how really
you should know, making a life. So, I gave you the whole picture. Sana mindful kayo that you can draw it before you, madrawing nyo kung ano yung sinabi ko, yung earth, yung man, yung laws of life, alright? The principles and the laws. And then there is the alignment with God, and then the projector. I hope everybody has a picture, concept in his own mind, because this is where I am working on. And I'd like you to become a participant, operant. Kayo yung nag-ooperate doon sa loob. Para yung mga buhay natin dito, parang hindi baga parang inaanod lang. I imagine ang church, in my lifetime, tayo nagkasabay-sabay sa lifetime, merong naunang 10 taon, may naunang 5 taon, may nahuli, okay? Ba't nagkasabayan tayo? And this is a privilege na sana, na this is what I hope. Now, this church ay binibuild ng Lord sa kanyang pamamaraan. Sabi ni Lord, build your church with gold, silver, and precious stones. So that's what I am. I am doing. And I would like you to know that maging Kristiyano tayo sa panahon natin na medyo radical. Everybody say, radical. Parang hina pa rin, no? May the Lord bring me more souls, Lord, na mga totoong willing for a revolutionary life. Hindi yung willing lang to go sa norm. So, the messages we have been receiving from the Lord ay medyo revolutionary. Sana, kasama ko kayo yung mind ninyo, medyo umaalis sa matrix. Ano yung matrix? Yung normal. Get out of the norm. And I am teaching you out of the box. But not heretic. Pero kung ilan sa atin tamad nang lumabas, na parang ayaw nang lumabas, ganito ang kwento. Sana, meron ka ba diyang meron tayo, di ba? Wi-Fi. Pwede mo bang kunin sa isang image picture? Balik ka dyan mamaya. I-picture mo yung grass. May grass, no? Tapos merong isang trail na may grass. Meron dyan grass. Tapos merong isang nilalakaran trail. Pakita ko lang. Ganito po ang nangyayari sa buhay natin. Halimbawa, maraming grass sa kang tao nakatira sa bukid. Now, yung mga tao may dinadaanan. So, bawat, hakbang, yung damo natutumba. At kung marami kayong dumadaan doon, nakakagawa tayo ng trail. Daanan. Pero, yan ay patag na marami lang damuhan. So, let's say for example, dito ang daan, pero may bahay ka, andun lang yung bahay mo. Kaya lang, walang trail. So, nandito yung trail. Ngayon, pwede ka naman lumakad diretso, ikaw yung gumawa ng trail para yung mga damo ay magsipagtumbahan. Sa bawat hakbang mo, nakakagawa ka ng isang path. However, okay, nakita mo yung bahay mo, mas dito ka diretso sana, pero ang dinaanan ng mga tao usually ay malayo pa, so iikot ka pa. Now, normally, ang isang tao, pakinggan nyo, pinapaliwanag ko to para kayo ay magkaroon ng realization. So, normally, ang isang tao, sa kanyang kaisipan, siya'y lumalakad doon sa norm. Ano yung norm? Yung familiar. Yung acceptable. So, since meron na ditong daanan, path, kahit na malayo, siya yung lalakad doon sa path na yon, sa trail na yon, ayaw niya nang gumawa ng bagong trail. Ito yung sinasabi ko, mga taong average. Mga taong nilalang na kung saan hindi kayang gumawa ng panibagong daan.
Huwag sa dating daan. Huwag sa dating daan. Gumawa ka ng bagong daan sa buhay mo. At ang mga messages na tinatanggap nyo rito ay mga bagong pathways. Hindi nagkamali ang Panginoon na kayo'y dinala niya rito. Ngunit, kinakailangan niyong maniwala at magbigay ng application. I-operate. Kaya ganito nangyayari. Pag hindi ka magaling na tao sa loob ng isip mo at hindi ka marunong mag-govern ng isip mo, dadaan ka lang doon sa kanasanayan mo. Kaya halimbawa, tinuruan tayo last week ng first fruits. Yung iba, nakinig lang. Hindi to para sa akin. Ito ay mga bagay na dapat tinitignan mo kung kaya nga na may bagong turo, hindi mo nagawang hawakan kasi wala naman nakakakita sa'yo. So, ang norm mo, hindi ako marunong magbigay, wag ako magbigay, di wag ka magbigay. Ang totoo niyan, ikaw ang napapagpala pag nakakagawa ka ng bagong pathway sa loob ng isip mo. At kung ikaw ay isang tao, tatanga-tanga. Masakit pong salita. Mabuti na po yung masaktan ng ating mga damdamin kaysa naman karanasan mo ang magbibigay ng sakit sa iyo. Sino magsasabi ng amen? Hindi lang yan. Marami pa tayong maintindihan. Ano pa ang dahilan para turuan kayo kung hindi naman pala kayo marunong? Lumakad sa mga bagong daan na binibigay sa inyo. Bakit pa kayo tinuturuan? Kung lalakaran nyo rin pala yung dati. Hindi ba kayo marunong humarap sa sarili nyong katotohanan? Bakit nga pa kayo nagpapaturo? Hindi pa naman kayo marunong magbago. Kung meron ituturo sa inyo at sapat ang katotohanan pero hindi nyo mahakbangan, bakit pa kayo nandito at nakikinig? Sino niloloko nyo? Sarili nyo, di ba? Yes. Kaya ka nandito dahil sinasabi nyo, umupo kayo, handa ako makinig. Ano kaya mas magandang daan sa buhay at pwede kong daanan? So dito, sa church na ito, hindi nagkukulang ang pagbibigay sa inyo ng mas matataas. Hindi po ito para ipagmayabang. Ito po ay statement lamang. Now, I am just letting you know, hello? Parang tumahimik yata kayo. Taas ang kamay na nasaktan sa tatanga-tanga. Wala. Hello? Alam nyo, kinakailangan ginigising tayo. Dahil pagkaranasan nyo ang nanakit, pag sinabing karanasan, naintindihan nyo na, yung violation nyo sa isang law, siya na ang lumalapit sa iyo. At walang makakaharang kapag nag-respond na ang law of life. Kaya dito, iniingatan natin na ang law of life ay mag-respond sa inyo ng negative. So, mabuti pang magising tayo. Now, here we are. Are you with me? So, meron kang dinadaanan, at dito dumadaan ng maraming tao. Ano sabi ng maraming tao? Hindi ako magbibigay. Hindi ako magko-commit. Hindi ako pwede dyan kasi busy ako. So, yung mga dinadaanan ng maraming tao, dumadaan ka din. Alright? Pero, nangungusap na ang Panginoon, pwede kang dumaan dito. Pero pag tinignan mo, ayan, di ba? Parang ganyan. Madalas, pwede ka naman dumaan dyan sa another way. Kaya lang, since merong road path, parang path, dyan ka lang dadaan. Pero, hindi ibig sabihin, yan ang daanan. Pwede kang gumawa. Are you following? Pwede kang gumawa. Hindi lang maganda yung itsura niyan. Maganda yung plain. Plain, parang field.
Are you with me? So ngayon, pag gumawa ka ng panibagong path, ito ang talking about sa isip mo, sa isip mo, sa isip mo. Pag hindi ka marunong gumawa ng neural pathways, neurons mo, mayroong pathway kang gagawin doon. Maraming mga taong naniniwala sa Panginoon, hanggang naniniwala lang, pero hindi marunong gumawa ng pathway sa isip niya. Ang pagsunod sa Panginoon ay paggawa ng pathway. Kasi wala pang daan patungo doon sa bagong turo ng Panginoon. Ha? Ano ba yan? Yung mga malalakas, overcomer, na sinasabi ng Panginoon sa Biblia, he who overcomes, at saka mga Kristiyanong defeated, itong mga defeated na ito, may matalino dito, at saka hindi rin matalino, in a sense, sa paggamit ng isip. Yung bang simple lang, gagawa ka lang ng panibagong pathway. Wala kang nakikitang pathway dyan, pero by faith, gagawa ka. Hahakbangan mo. Hahakbangan mo. Mga kapatid, ano pang dahilan para tuwa kayo ng bago kung hindi lang pala kayo marunong gumawa ng pathway? Hindi ata kayo mga tamang tao para turuan ng bagong pathway. Ay, sige nga, makipag-usap nga tayo sa isa't isa. Hindi naman to para paramihan lang ng alam. Ito ay paggawa ng pathway sa isip mo. Bawat isa sa inyo, dapat decided na ako, once nakita ko yung ilaw, hahakbangan ko. Gawa ka pa nga ng isang magandang field. Meron dyan, kasi may nakita ko na field yan, nandito yung pathway, pero gusto niya dumaan doon, takot lang siya. Dahil baka daw may ahas. O baka daw yung paglakad niya, natitilamsikan siya ng kung ano mga dahon, mapipil ng kanyang skin. Ganun lang sa umpisa. Alright? Kung ikaw ay radical, revolutionary, at mahal mo ang buhay mo, gagawa ka, at hahakbang ka, wala namang mangyayari sa'yo. Hahakbang ka, wala namang mangyayari sa'yo. Hahakbang ka, nakakatakot lang dahil hindi mo nakikita yung dadaanan mo. Pero, kaya nga tayo nag-uusap at tinuturuan ko kayo, sa imagination mo, yung bahay mo at saka ikaw, nandoon ka na. The difference ay itong lalakaran mo. Pero once marunong ka sa Mark 11:24, nandoon ka na, yung paglakad mo, assured na yun. So ngayon, you are only applying what you have inside. So you are making a new pathway, and you call it neural pathway. Ngayon, mga kapatid, kung kayo atin sa church at hindi rin kayo marunong gumawa ng neural pathway sa isip nyo, di religious lang din pala tayo rito. Ang mabuti pa siguro, turuan na lang kayo ng mga gagawin. Huwag na kayong pailawin sa loob. Hindi pala naman mahalaga ang ilo sa loob nyo. Instruction na lang mula sa labas. Ganun ang mga tao na pinapasunod lang sa labas. Instruction lang. Tanungin mo, bakit nila ginagawa yun? Hindi nila alam. Pero sinabi kasi, magsuot kayo ng mahabang palda. O, magsuot na lang kayo. Minsan, mas mausay pa kayong sumunod sa mga ganon. Kaysa paunawain yung mismong kaloob-looban nyo. Kaya parang nakakaingit yung mga nasa labas, kaya silang pasunurin. Dito, hindi kayo pinapasunod mula sa labas. Iniilawan kayo sa loob para kayo mismo ay gumagawa ng daan mula sa loob ng isip mo. Hindi yung sa labas ang instruction at para kang hypnotized na taong sumusunod lang.
Dito, tinuturuan kayo sa loob ninyo gumawa ng sarili nyong pathway. Pwede rin yan, daanan ng kotse, pero kung lakaran yan, pwede kang lumakad din dito. Bakit kinakailan lagi kang doon? Eh kung nandito bahay mo, di pwede kang dumaan dito, right? Pero since, kapag wala kang talagang kalakasan, kahit nandito bahay mo, dadaan ka pa rin doon. Kasi, ang isip mo nga, normally, ay nahuhulog sa familiarity. Sa nakasanayan. Now, halos lahat tayo nabubuhay sa nakasanayan. Ngayon, kaya ang salita ng Diyos, sa umpisa pa lamang, sabi niya, repent, hindi ito sa background na meron kang kasalanang malaki. Kahit na wala ka pang nakikitang kasalanan, you need to change your mind. And that is the meaning of repent. Para umantas ang buhay mo. Now, you see, kung kayo'y naghihintay ng mga bagong katuruan, hindi naman nyo pala kayang gumawa ng daan sa inyong sariling kaisipan. Tanungin nyo, ano bang klaseng tao ka? Now, you know what? I'm sorry, maaaring sabihin nyo, ang sakit yata magsalita ni Pastor. Naku po, mas masakit pag may naranasan ka sa buhay mo. Sala nagsalita, yung nakaranas. Ulit, yung nakaranas sila nagsasalita talaga. Baka gusto niyo makaranas. Yung pala. Alam nyo, pwede naman kayong hindi makaranas ng mga bagay na yun. Kaya nga binibigyan tayo ng wisdom in advance. And today, I'm shaking you up. Amen. Taas nga yung kamay na kayang gumawa ng daan sa loob ng isip niya. Taas mo lang kung willing ka pa ba. Willing ka ba? Yes. Good. Mga kapatid, narinig nyo kahapon yung first fruit. Once in a while ko lang yon natuturo. At iba ang nagturo. Ang iniisip ko doon, I'm not after any money. I'm after whether you can stand up and do your own pathway. God knows you. I'm teaching you. All right? And I hope that you know this time that kung kayo talaga ay qualified na para turuan pa, sana naman sa bawat natuturo sa inyo ay gumagawa kayo ng pathway sa inyong isip. Hindi kayo nag-i-imbak. Hindi lang kayo nag-accumulate ng knowledge. Na wala naman kayo nagagawang roadmap sa loob ng isip mo upang makarating ka doon. At kung lagi na lang dinadaanan mo ang isang pathway, katulad ng Pilipinas, sumobra na ang dami ng sasakyan. Pareho pa rin ang mga thoroughfares, mga major roads. So ngayon, siksikan tayo. Hindi katulad sa kahit maliit na bansang Hong Kong. Bago, dumami ang sasakyan. May skyway, walang bayad, may subway. Alright? Pero tayo, dumami na ng dumami sa sasakyan, walang ginawang bagong daan. Nakurap pa. Kaya kaunting ulan, yung lumang daan, natatabunan ng tubig. Now, di ba parang suyan-suya kayo sa ganong klaseng kondisyon? Tama o tama? Ganon din yung isip nyo. Akala nyo dito na sa Pilipinas, yung isip nyo ganon din. O parang wala na sumagot. Sasabihin mo, stress na stress ako. Bakit ka stress? Kasi lumang daan lang yung dinadaanan mo. Tumataas na yung buhay mo, lumang daan pa rin ang dinadaanan mo. Sabi ko naman sa inyo gawa kayo ng new pathways. Alright, so here I am going to give you another pathway. Sa mga nakaka-catch up sa akin, nakaka-catch up, let's go. Sa mga talagang tatamad-tamad mag-isip, bahala na kayo muna dyan. Kasi, kayong mga nagpapahuli, kawawa naman kaming nauuna.
Kung tamad kayo sa isipan ninyo, alam niyo po, pag sinabi kong tamad, hindi ito yung physical labor. Na kadalasan, reference natin, physical labor. Are you listening? Pag sinabi, ang galing niya, mula umaga hanggang hapon, kita mo sa bayan, linis-linis. Ang sipag talaga niya. Mali! Siya yung bobo! Pastor, ano naman yung pinagsasabi mo? Pakinggan niyo ako maigi. Ang mga babae, kapag yan naglinis, sa una, bagong bahay, lilinisin niya. As, isipin niya pa yan. Paano ba ito isipin? Paano niya gagalawin? 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon. Pagdating na ng 5 taon, pag naglilinis yan, nag-iisip pa ba yun? Parang tagal niya magsalita. Nag-iisip pa ba siya pag naglilinis? Pagdating ng 7 taon, tulog pa yan, pigit pa mata niyan, alam niya kung saan pumunta sa kusina. Alam niya o hindi? Alam. Bakit? Hindi niya kailangan mag-isip. Naunawaan niyo? So, kumikilos na lang siya na hindi nag-iisip. Tama? Pero sasabihin mo, ang sipag niya, mali. Dahil ang reference ng kasipagan ay wala sa katawan. Pag wala ka ng creativity sa isip mo, isa ka ng tamad na tao. So, sino mga tamad? Tama? Buti na lang. Wala dito yan. Pakisabi sa katabi, buti na lang. Wala dito yan. Pakisabi mo, buti na lang. Wala dito yan. Pag hindi nagkakaroon ng panibagong creativity ang mind mo, tamad ka! Ay, parang hindi niyo ako nakuha doon. Nakuha niyo ba ako? Ang isang tao wala nang dinadagdag sa isip, taong tamad. So pag wala ka nang naiintindihan sa Bible, wala kang principle na dadagdag sa iyo, wala kang tinutalk about new things, isa ka ng tamad. Kahit pa nagtatrabaho ka sa opisina mo, kahit pa umaga ka umalis, gabi ka dumating, tamad ka pa rin. Sa opisina, nag-iisip ka pa? Hindi na. Yung trabaho mo, alam mo na. Ang masipag na tao ay ang taong laging nakakagawa ng bagong daan sa kanyang isip. Palakpakan natin ng Panginoon. Now, gusto mo ba maging ikaw yon? Kaya ka dito na pagsasabihan. At least, yakapin mo. Upang hindi ka mahulog sa isang taong hindi marunong magbago ng kaisipan. Isip na nga yan, hindi pa niya mabago. Anong klase? Nagtataka ko, marami ako pinagtataka ngayon. Naobserbahan ko. Isip ko, hindi mo kayang baguhin. Ano kang klase? Paano pa yung isip ng iba? Wala kang karapat na magbago sa isip ng iba. Kung ang isip mo, hindi mo mabago. Kaya siguro hindi kayo makapag-share ng gospel, ano? Kasi mismo isip niyo hindi niyo mabago. Mag-amen ka nga, kahit isa ka man lang. Okay. Kasi walang amen eh. Karamihan sa atin, takot mag-share ng gospel, siguro, alam mo kasi, yung sarili mong isip, hindi mo kayang pangasiwaan. Ang isang tatak ng Kristiyano, dapat kaya niyang pangasiwaan ang kanyang sariling kaisipan. Kaya siya may karapatan tumulong sa ibang kaisipan. At kung wala sa lifestyle mo ang tumulong sa ibang kaisipan, dahil alam mo siguro, mismo mo sariling kaisipan, hindi mo kayang hawakan. Anong klase nilalang ka? Punta ka ng punta sa church pero hindi nababago isip mo. Para bang naliligo ka araw-araw pero yung amoy mo hindi nawawala.
Sino nakikinig? Mga kapatid, this one is a very good sharing with you, discussion. Are you following? Alright. Huwag ko kayong maging parang selective lang sa paniniwala. Kung ano ang salita ng Panginoon, pangawakan niyo yung inyong governance sa inyong soul, yung intellect, emotion, and will. Pasunurin niyo yan. Kung hindi niyo yan mapasunod, may ibang nagpapasunod dyan. Hindi kayo nagtataka? Kung yung sarili niyong spirit hindi mapasunod ang inyong sariling kaisipan, damdamin at pagpapasya, may iba nagpapasunod dyan. Hindi ba kayo natatakot? Nakakapanood kayo ng mga hypnotic activity. Pag ginanon, kung ano sinabi ng nag-hypnotize, nangyayari sa kanya. Napapasunod siya. Baka merong hindi nyo alam na nagpapasunod sa inyo. Gumising kayo. Pag hindi nyo kaya pasunurin ang inyong sariling mind, emotion, and will, aba naman, wag ko kayong ganyan lang. Hindi normal yan. Ang normal, kaya mo pasunurin ang iyong sariling mind, emotion, and good. Taas ang kamay. Sino gusto laging pumunta sa Sunday dito umaten? Tayo, taas ang kamay. Maraming salamat. Pag isang Sunday, hindi mo napasunod sarili mo, may ibang nagpasunod sa iyo. Tama, tama? Sino rito ang nagbibigay ng tithes? Taas ang kamay. Gusto niyo lagi magbigay ng tithes? Pag hindi niyo nabigay ng tithes niyo, may iba nagpapasunod sa inyo. Sino dito gusto magpatawad? Sa mga nagkakasala sa kanya? O ngayon, mga kapatid, pag hindi nyo kaya magpatawad, may ibang nagpapasunod sa inyo. Akala nyo, basta lang ganon? Ibig sabihin, nakakawala sa inyong governance. Now, balik na tayo. Oh, kaya nyo na bang gumawa ng pathway sa inyong isipan? Isigaw mo nga, kaya ko! Kaya ko! Yung bang mapapahiya, yung nasa loob mo ayaw sumunod. Sumigaw ka ng, once again, kaya ko. Kaya ko! Sino gusto nang yung gumawa ng new pathway? Sino may kaya? Kaya ko! Sabay-sabay na, sumigaw ng malakas dito, kahit sumigaw kayo ng malakas, okay lang. Kung gusto niyo mas malakas kaysa sa mga sabungan, okay lang. Kung ako rito magbibigay ng sanction, sumigaw ka ng malakas. 1, 2, 3, kaya ko! Good. Dapat ganon, sumisigaw ka sa sarili mong, pinapa-echo mo. Now, go back again sa John. I'll give you one thing sa John. Tapos, didire-diretso na ako. Recalling last 2 weeks sa John. Tinuro ko last 2 Sundays, the only reality is consciousness. Everyone say, consciousness is the only reality. One more time. Consciousness is the only. Now, read everyone. Come on. I'd like you all to be, participative. Everyone read. Now, let me give you a higher way of seeing. The true worshipers, yung worship hindi ito yung kumakanta lang, ganon. Kasi akala natin, yung pagkanta, yun ang worship. Mamaya, papaliwanag ko. Ang true worshipers na nakalagay, offer yourself as a living sacrifice. This is your true worship. But then, the true worshipers shall worship the Father in spirit. Listen up. What is the meaning of in spirit? In consciousness. In
I told you, spirit is consciousness. So, how are you going to worship the Lord in spirit, in your own, and in truth? Do you know the other much understandable word sa truth? It's reality. Reality. Consciousness is the only reality. Nananalangin ako, Lord, allow them to really grasp. When I say consciousness the only reality, one line to recall last 2 Sundays. Kaya nga, I pray, pag kayo po ay nakikinig sa akin, gawin niyong katulad kayo ni Sister Marie. Sister Marie is always reviewing my teaching every time. Hindi yung nakinig lang kayo. Siya po, pinabalikan niya. Binabalikan niya doon sa ating site. Pinakikinggan niya ulit yung message again and again. Hindi ko alam kung ilang Sister Marie ang meron tayo sa ganitong church. I'm not lifting up the person, but I am thanking God meron ganon. And she's always saying, she reviews. And she wants to really understand. Mga kapatid, ang napapakinggan nyo rito ay hindi po to normal na parang preaching lang. You have to go back. And ilan kaya sa inyo interesado dito? You have to get back. Now anyway, so last 2 weeks, I was talking something about consciousness is the only reality. Ganito yun. Let's say, sa physical, ikaw ay hindi ganong mayaman. Ikaw ay nagtatrabaho lamang ng isang normal wager. 1-day wage equivalent. Nakakabuhay, pero hindi ganon karangya. Are you listening? So, you have that condition here. Now, akala mo, ito na yung reality. That's not reality yet. So, do not consider your physical life on earth is reality. Please take that away from your vocabulary. Your reality is not the physical things. Your reality is your spirit consciousness. At ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kayang mapangyari nang nilalagay mo sa consciousness mo, sa spirit mo, alright, ang mangyayari sa physical mo. Which means, kung ano ang nangyayari sa loob ng physical, ay dahil nagmumula lang siya sa spirit. At kung nais mong mabago ang kinalalagyan mo sa buhay mo, dapat pumasok ka sa spirit at doon mo likain ang nais mong mangyari sa buhay mo sa physical. Sa paanong paraan? Sa paraan na ikay lumilika ng parang imagination. You call it imaging. At paano ka makakapag-image kung nakikita mo ay physical na nangyayari? Tama. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, do not walk by sight. Huwag kang mabuhay sa iyong mga nakikita. Yun ang pinakamalaking trap. Sa ibaba ng lupa, we are all trapped by the physical matter. And we are so much convinced that the physical matter is the only reality. At napapakonvince ka niya. So ngayon, hindi ka na nagkakaroon ng energy or drive or desire or dream or vision. Nawawalan ka na ng mga ganong bagay dahil tinabunan ka na ng physical. At ang namamutawin na lamang sa bibig mo lagi,
ay ang mga katuwirang totoo, hindi katotohanan, totoo, na sasabi mo, isa lamang akong hamak na ordinary wager. Kumikita ng minimum wage law. So, paano ako magkakabahay? Paano ako makapagtatayo ng business? Paano ako makakaroon ng sasakyan? Eh, ganito lang ako. Yun. Pag sinabi mong ganito lang ako, nalimitahan ka na. So you are taking the physical as your own reality, which I am talking today. No. The reality is in your spirit consciousness. I am not talking this way in a poetic. This is not poetic. This is literal. It is now your own concern for your own life to take what I am saying from the Bible. Yes. Amen. You see, it is your mind now, how your mind will take it. But that is the principle. The matter of the fact is that, buti nga blessed ka, naiintindihan mo. Yung iba, hindi nila naiintindihan, hindi tumaas sa isip nila, hindi nila napakinggan, hindi sumagi, kasi walang nagsalita sa kanila. Ikaw, merong nagsalita sa iyo. At ang huling kinakailangan mo na lamang, ay gampanan mo sa loob ng isip mo, na kayanin mo. Ngunit kung ikaw ay isang nilalang, na kinulong na ng physical na ito. At hindi na makalabas ang mga ganitong pananaw, paniniwala. At maraming tao naikulong na, hindi ang kanilang physical, naikulong na ang kanilang kaisipan, na kung saan ang kaisipan ay dapat malaya, na kung saan ang kaisipan ay hindi maliit, kayang malaki. Kung kaya mo isipin yung ating solar system, gano'ng kalaki. Kung kaya mo mabuhat ang iyong kaisipan na nakikita mo, yung Milky Way nating galaxy, gano'ng kalaki. Kung saan umabot ang pananaw ng iyong kaisipan, gano'ng kalaki yan. Kung maabot mo sa kaisipan mo that there are 2 trillion galaxies in the universe, imagine mo na bawat isang galaxy ay naglalaman ng mga 500 billion stars na magkakalayo. Isa lamang galaxy yon sa 2 trillion na kung saan ay patuloy na lumalaki ang universe. Kung kaya isipin ng iyong kaisipan, ganong kalaki isipan mo. Ngunit, kung pinakulong mo yan, kung pinakulong mo yan, kung pinaliit mo yan, sa matrix ng binubuhay mo sa physical, isa kang hangal. Binigyan ka ng Diyos ng kaisipan. Nasa sa iyo kung gusto mong palayain o nasa sa iyo kung gusto mong manatili nakapinid sa isang madilim na kuweba na kung saan wala kang nakikita kundi kadiliman. Sayang. Ngayon, gusto ko lumipad ang inyong isipan. Maging radical kayo sa panahon ng buhay na ito. When I say radical, nung panahon ng mga apostles, radical sila. Not radical para lumaban sa mga bagay-bagay, no. Radical para itong matrix ng buhay ay hindi lumukob sa iyo na para na lang ikaw, kawawang taong nilalang. The true worshipers shall worship the Father in spirit. How are you going to worship? Be always in the consciousness. Because spirit means consciousness. And consciousness is the reality. Pag wala ka sa consciousness, dito ka nakatira sa physical, hindi mo mawo-worship ang Father. Halimbawa na lamang, let me share with you.
Alam niyo po ba, marami tayong matututunan sa spiritual na lumalabag sa physical. Ulitin natin. Hindi magkapareho ang principles ng physical at ng spiritual. Kadalasan, nagbabanggaan. At minsan, selective lang tayong pumili na ang mga salita ng Diyos na umahanay sa nilalakaran mo sa physical, yun lang ang sinusunod mo. Kapag ito ay sumasalamat na sa iyong buhay sa physical, sa lubong, ay parang malaya kang ayaw hakbangan. Dahil natatakot ka. Dahil ang tingin mo, ang physical ang reality. Halimbawa, sabi ng Panginoon, bigay natin ay kapo. Yung iba ayaw maniwala. Di sige, kami mga naniniwala, meron kaming patotoo. Pero, kapag ginawa mo yan, parang sa lubong. Kasi kapag naglabas ka ng pera, sabi ng physical, nawawalan ka. Amen. Okay, tapos naghintay ako ng isang amen. Ngayon, sabi ng spiritual, pag ikaw ay nagbigay, madadagdagan ka. Amen. So ngayon, ano dito ang aking lalakaran? Ako ikay tatamad-tamad gumawa ng bagong daan, at doon sa lumang daan, hindi ka nagbibigay. Eh narinig mo sa church. Tapos narinig mo din, baka mamaya kinukuha na ka ng pera. Ano? Hindi nyo ba alam yung Diyos natin, lahat na nakukuha mo ay galing sa Diyos natin? Baka akala nyo yung mga trabaho nyo nagbibigay sa inyo ng pera. Hindi, oy. Ang Diyos. Isang kalabit na lang, mawalan ka ng lakas. Ano ka? Naintindihan nyo? Yung mga salita ng tao sa labas na walang alam sa Panginoon, mga bobo yun. Huwag kayong sumunod sa mga pangangatwiran nila. Ang kanilang pangangatwirinan, mukhang akala mong totoo, pero lahat na sa physical. Hindi ba ganun sa spiritual tayo? Kaya nga tayo na sa spiritual, hindi nila alam yung lipad na yon. Pag napasang-ayon ka nila, ay wala, mahina isip mo. Kaya nga ganito yon. Pag nagbigay ka, ang feeling mo na walang ka. Pero pag nagbigay ka rito, dapat, sabi ng Panginoon, madadagdagan ka. So, ikaw ngayon, usually, nung ikaw ay wala pa sa Panginoon, dinadaanan mo lagi yung hindi ka nagbibigay. So, kahit na narinig mo, hindi ka pa rin magbibigay kasi dumadaan ka sa dating daan. Kaya lahat ng dumadaan sa dating daan, mapangatuwiran. At alam niyo ba, dito, mahusay yan mga katuwiran in the physical. Kaya nga tayo nag-aaral sa spiritual kasi merong another mataas na realm. Doon sa realm na yon, meron din doon tinatawag na principles. Dito sa physical, may principles. Kaya nga ako nagtuturo sa inyo na ang buhay natin, ang proper niyan ay ganito. Tayo ay operant sa spiritual kasi may spirit ka. Kung wala kang spirit at kung nagtuturo sa spirit, mali ako. Pero dahil may spirit ka, kaya meron tayong dapat alam na spirit. At dahil may katawan ka, alam mo din dapat kumilos sa loob ng physical. But the real discovery natin, ganito pala yan. Mabuhay ka sa physical, pero ginagamit ng operational system ay galing sa spirit. So, kung ikaw ay nasa physical at ang operational system ginagamit may physical din, alright, meron kang karapatan, gamitin mo yan dahil buhay ka. Pero, magsisisi ka dahil
ang pag-opera sa system dito sa physical, dapat galing sa spirit. Pero ginawa mo yan, makikita mo, you will always be in foolishness. Kaya, pag ikaw ay kumilos sa spiritual, yung mga tao sa physical, bubulihin ka nila. Ano yung ginagawa mo? Binubuli ka. At yung kanilang mga salita ay parang nakaka-convince. At ang kanilang lahat ng pangangatawan ay galing sa physical na parang totoo, pero hindi katotohanan. Ngayon, ikaw na sa spirit, ang dapat sila yung makonvince mo. Kaso, ikaw pa nagpapakonvince. Kaya nga bumabalik ako mga kapatid. Kaya tayo binibigyan ng Panginoon ng mga matataas na katuruan para ang buhay mo ay hindi ordinaryo. Gusto niyo bang mabuhay na ordinaryo dito? Wag! Masarap ang buhay ng Kristyanismo. Ang buhay ng isang naniniwala sa Panginoon, hindi ordinary. Pakisabi mo nga, ang nabubuhay sa Panginoong Jesus, come on, ay hindi ordinary. Kaya kung nabubuhay kang ordinaryo, parang hindi ka yata Kristiyano. Kailangan hindi ka ordinary. Now, so, but the hour cometh, and now is when the true worshipers, meron akong na-obserbahan ulit. Bakit pag worship time natin, ang sarap ng ating pakiramdam? Alam niyo ba kung bakit? Because those moments, listen na, nakaka-touch ka sa spiritual realm. Yung singing natin with the music, with the song leader, with the group, 80%, pag nakikita ko, merong spiritual senses na nakatataas. Yung moment na yon, ng mga 30 to 40 minutes, pag makikita mo yung iba nag-worship, yun ang taste na ikaw yung nasa spiritual realm. Kaya lang, naging habit lang natin na tayo ay makakapunta sa spiritual realm pag kumakanta. Amen. Pag kumakanta. Pag kumakanta. Nakakaabot ka sa spiritual realm. Ang ganda. Pag may music. Kaya, invite tayo ng mga magagaling na singer sa abroad. Tapos lagay tayong concert. Tapos maraming attend. Tapos, sarap pag kumakanta. And that's a moment na yung pag kumakanta, ang sarap. O, totoo naman kasi nakakapunta ka sa spiritual realm. Pagkatapos mo kumanta, nasaan ka na? Wala na ulit. Nasa physical na ulit. Physical na ulit. Feel na lahat ng mga problema. Are you listening? Mga kapatid, ako yung nagtuturo, hindi ganun lang. Tinuturuan ko kayo na sa inyong daily life, nasa spiritual realm kayo. Hindi lang yung pag kumakanta kayo. Gusto niyo isang araw na lang tayo kumanta para nasa spiritual realm? Given na yung pag kumakanta tayo, siyempre lahat nasa spiritual realm, nasa spiritual. Yung isa naman na nakatingin lang, wala yun, nanonood yun. So, iwanan nyo na muna yung mga nanonood. Hindi pa marunong pumunta sa spiritual realm. Pero yung mga mausin na makapunta doon, makakanta lang, Kaya lang, hindi ka pwede sa buhay mo, lagi ka nakakit na maawit. Dapat sanayin mo yung isip mo, nasa spiritual realm ka, kahit nagtatrabaho ka sa bahay, sa opisina, yung mind mo, nasa spiritual realm. Kaya trabaho ito ng ikaw ay manatili sa spiritual realm. So ito lagi yung pagtuturo ko, hawakan mo yung isipan mo. Ino-operate mo ang buhay mo sa spirit. Now, so, 4, the Father seeks
ang ating Ama naghahanap ng totoong mga nag-worship. Pag ikaw ay nasa spiritual realm, nag-worship ka! During the day, gumising ka. The reason why you pray, to be in the spiritual realm, hindi yung parang nag-pray ka lang, tapos labas ka na sa spiritual realm, ganun ka na ulit. Ganun ang mga attitude natin. Hindi ganun! What I'm driving, you must run your life, you must operate your life in the physical from the spiritual realm. So every now and then, continuously connected ka sa spiritual realm. And that's what I'm talking about. How? Number one, I said, consciousness is the only reality. So you must remain in the spirit. Still be led in the spirit. Filled with the... So instead of spirit, be led by your consciousness. Be filled with your consciousness. So let your consciousness that is in the spiritual realm, siya ang maggagabay sa iyo. Hindi yung na-hypnotize ka na. Pag may hawak kang pera, na-hypnotize ka na. Are you listening? Pag may hawak kang pera, sigurado, hindi ka magbibigay sa Panginoon. Are you listening? Unless you are in consciousness, ibibigay mo. Pero pag wala ka sa consciousness, hindi ka magbibigay. You know what? Sumisigaw yung mind mo. Huwag mo ibigay. Sayang, meron ka pang babayaran. Wala yung radical na, I know may babayaran ako. I know meron ako mga bills na nakahintay sa akin. Pero, uunahin ko ang Panginoon, bibigay ko. Yan ang mga sinasabi ko ang radical. Bakit? Hinahamon mo yung physical. Hoy, huwag mo akong takutin. Alam ko ang spiritual. Hindi ako limitado. Hindi ako hanggang physical lang. Hindi ako yung hanggang nakikita ko lang. Ay, may 2,000 na ako. Hoy, hindi. 200,000 yan. Amen. Parang ang liit naman po mga palakpakan nyo. Alam nyo mga kapatid, pag may nakita kang binhi, pakita mo, ano nakikita mo? Binhi, mali. Forest yan. Ang nakaisip sa akin, galing. Forest. Itong binhi na yan, ang nakikita ko diyang gubat. Pero sa mga nasa physical, isa lang yung buto. Ako hindi. Kikita ko dito, gubat. Sino nakaintindi? Pag yan tinanim ko, aani yan. At ibang fruit, pupunta na naman. At ibang fruit, pupunta na yan. Ilang years lang yan, maraming trees yan. Isang binhi lang yan, gubat yan sa akin. Na, kung ikaw masyadong literal, isang buto lang yan. O, di sige, mag-operate ka sa physical mo, mag-ooperate ako sa spiritual. Amen. Now, willing ba kayo mag-operate sa spiritual? Kung willing kayo, before I end up, I'm gonna give you the second. First, consciousness is the only reality. Click! Imagining, ang walang imagination, tamad! Right. Sino dito laging gumagamit ng imagination? Taas ang kamay. Good. Masipag kayo. Masipag kayo. Pakisabi mo sa katabi mo, ang sipag mo. Kailangan in-imagine mo kung ano yung salita ng Panginoon. Are you with me? Na-imagine nyo ba na 52 Sundays nandito ka? Sino nag-imagine na nun? Ayan. Sino nag-imagine na every time meron siyang pantights? Taas ang kamay. Yung iba kasi baka dumarating, lagi na rin sabi, wala akong pantights, wala akong pantights. Mga kapatid, magsimula ka sa kahirapan mo, mag-tights ka. Sasabihin mo, maliit lang ito. Oo, maliit lang yan. Sa Diyos, hindi maliit yan. Ang nakikita niya, ibinigay mo ang paniniwala mo. Upang ma-activate mo yung batas. Kasi hindi yung pangunawa ni Lord ang mag-activate sa laws of life. Ikaw!
Kaya kahit na mahirap ka, ibigay mo. Kasi kailangan mo ikaw mismo maka-activate ng laws of life. Activate it and manifest it. Now, all right, I'm going to give you number 2 before you go. So, take with me, read it with me in Ephesians. Ephesians chapter 4, verse 22. Consciousness is the only reality, and the next is, everyone, lahat ng mga gising, basa. Old man, which is corrupt. Next verse. Sige, next verse, man. Mapina. Oh, next verse. Up to 24. Wow. 22, 23, 24. Nasa gitna, and be renewed in the spirit of your mind. But, meron dito ang sinasabing, put off the former conversation, the old man. Alright. I'm gonna go first a little bit sa 22. 22 mo ilagay. That you put off concerning the former conversation, the old man. Pakinggan nyo maigi. Conversation, the old man. May old man tayo. At yung old man, may language. May conversation. Kumbaga yan, dati ways niya. Yung ways ng old man mo, kasama na doon yung the way, yung tinatawag na self-talk. Yung inner talking. Yung nag-uusap ka sa sarili mo. So, this is something I'd like you to feel. You have your old man, and your old man talks. And the way this old man talks inside of you is always negative. Is always taking away your power. Is always underestimating you. It's always on the side of loser. And always bringing you to sin. And this is far away from what God is saying, you might have life and life abundantly. This old man lives opposite to the new man. So let me just tell you something. Your inner talk, self-talk, your conversation within, listen, if you're not aware, pakinggan nyo maigi ang nagsasalita sa loob mo. Lahat ng sinasabi niya, may katuwiran. Halimbawa, hindi ka nakapag-aral ng college. Sasabihin niya sa loob mo, hindi ka naman nakapag-aral ng college, kaya tahimik ka lang, ha? Tahimik ka lang. Totoo naman yun. Are you with me? Pero makikita mo, old man yun. Tapos sasabihin niya ulit, wala ka namang malaking sweldo. Di mo kaya magbigay. Huwag ka magbigay. Maliit lang yung sweldo mo. Are you listening? Old man mo yun. Alright. Tapos, marami ka napupuna. May napuna ka dito, napuna ka. Ay, alam mo yung ginawa niya. Ay, akala mo lang, puna mo lang yon. Old man mo yun. Makikita nyo, kung kayo marunong kayo, makikita mo yung old man mo, paano siya makipag-usap sa iyo. At yung mga salita niya, lumalabas sa iyo. Dahil, yung conversation ng old man, yung ways niya, pati na rin sa way ng thinking mo, pati na rin, siyempre, yung way the way you think is the way you talk inside. Yung talking inside niya, yun ang very, 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 very powerful sa loob mo. Out of the mouth. Okay? Kung ano yung lumabas sa bibig, ay galing sa iyong nilalaman sa loob. Yung talk mo sa labas, galing yan sa loob.
At sino yung nagsasalita sa loob? Pag yan ay pangit, hindi ka aware na yung nagsasalita yan, sinusunod mo yung old man. Now, itong old man mo na nakikipag-usap sa iyo, walang tiwala yan sa sarili mo. Walang maniwala yan sa sarili mo. Minamaliit ka niya lagi. Sa lahat ng kakayanan mo, minamaliit ka niya. That is your old man. Wala siyang tiwala sa iyo. Wala siyang katiwa-tiwala sa iyo. Nakaka-relate? The power of inner talk is so subtle. Pag sinabi kong subtle, hindi mo nadadama. Pero masyado siyang makamandag. And very toxic siya. Kapag narinig mo siya, dahil madalas mo siyang narinig, at siya yung una mong napapakinggan, at matagal mo na siyang kasama, siya yung unang nakapag-hypnotize sa iyo. And everything that old man says, naniniwala ka. Sino nakaka-relate? Nakaka-relate. Halimbawa, may narinig kang message. Ang sabi dito sa message, gawin yung lifestyle ang inyong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa loob mo sasabihin, ay, hindi ako yan kasi mahihain ako. Wala na. Old man mo na nagsalita. Are you with me? Ay, hindi ako pwede. Kasi hindi ako pwede makalabas ng bahay. Just imagine. You can say everything you want to say. The old man will stop you from releasing you sa iyong pagiging new person, new man. Amen. Yun na yun. Siya yung unang hahadlang sa iyo para makagawa ka ng bagong daan. Bagong neural. Babalik naman tayo sa basics natin pero kailangan mahalaga. Sino nakakaintindi talaga? I'm just, my mind is talking saying, do they really understand you? I pray. So, yung mind mo, dala-dala mo yan. Gagawa ka ng bagong daan. Kaya lang, may isang laging tatayo sa iyo, hadlang. Yan na nga. Gagawa ka ng daan. Magsasalita yung old man, oy, may ahas dyan. Ay, nako, baka meron dyan mga, matatalas. Dito na lang ako, dito na lang ako. Look, sa na naman talunan. Amen. Pag sinabing, mga kapatid, meron tayong concerted effort para makapag-share tayo ng gospel. Ay, busy ako eh. Nako, yung old man na naman. Tulad niyan mga kapatid, meron po tayong napag-usapan sa February 14. Ayan. Ang ating pong kapatid na si Coach Beth at ang group ay nag-prepare na ng flyer. Ang ating pong gagawin para maka-share tayo ng gospel, maglalagay tayo ng health service assistance sa atin. Libre po ang pa-check up na kung paano ginagawa sa St. Luke's doon sa, sa isang mechanism na mahal, dito ililibre sila. Bawat Dream 7 leader, all you have to do is to send the flyer and send them to our place here. Magbibigay kayo ng flyer, tapos inviting nyo lang sila dito pumunta, libre. Testing. Ano sinasabi ni old man? Ano sinasabi? Hindi ko ako kaya, hindi ako pwede. Hindi ko pa sinasabi ang date, meron na sabi, hindi ako pwede dyan. Nakita nyo na. Narinig nyo na si old man. Narinig nyo na si old man? Ayun. Pero pag sinabi ng isa, new man, punta ako dyan, punta tayo. Yun, new man yun. Alright. So, free health assessment, ayan, may flyer na. All we have to do is to invite them. Ayan. Okay ba sa inyo? Nakatatlo lang ako Okay ba sa inyo? Dumami yun. Medyo mga nasa 50. Okay ba talaga sa inyo?
Oh, marami na, marami na. Okay, alam niyo na kung kailan? Ayan. Yung mga magda-date sa February 14, agahan nyo na lang. Ay, sa late na lang pala. Kasi sa morning lang to. So, hindi naman madadaanan. Kasi this will be in the morning. Alright? Morning. Ang lahat ng nakaintindi at na-excite, taas ang kamay. Naintindihan. Good. Mga Dream 7 leaders, please participate tayo. One concerted effort. Morning lang ito. Magdala tayo at sapagkat ito ay free, gawin natin ito na pag dumating ang mga tao, share natin. Anyway, so dinaan ko lang sa inyo ngayon. Please get your copies, mga Dream 7 leaders, get your copies of these flyers kay Coach Beth. Okay ba yan, Coach Beth? Kukunin nila sa iyo. At ang ating pong, siyempre, area of coverage ay within this place. Para sila yung una natin mabibigyan. Alright. So, here we are. Meron po talagang dalawang tumatahol sa atin. Isang old man at isang new. At ang new man, ito yung nasa spirit side. Yung old man, nasa material. Alam nyo, dalawa lang talaga ang inyong buhay na dapat lagi yung pagmatyagan. Right? Sana may paliwanag ko to sa susunod na linggo, pero hindi linggo darating kasi may bisita tayong darating na. Let me show you. Sino nakakaintindi na dalawang mundo ang tinitiran mo? Dalawang mundo. Dalawang realm. Isang spirit, isang spirit, isang mga kapatid. Noon, hindi ko alam ito masyado kahit nagtuturo ako ng Biblia. Akala ko lang, spirit tayo, spirit. Tapos, pupunta tayo sa langit. Ganun lang ang thinking ko noon. Ngayon, hindi po mga kapatid. Sabi ko nga, ako po yung nag-share kahapon sa seminar sa San Pedro. Ang dami po sumama sa akin. Siguro may higit kami mga 300. Ay, hindi, 100. Ay, hindi po, isa lang pala. Si Yoli lang. Hindi ko alam bakit hindi nagsasasama yung mga in-invite ko eh. Anyway, ang sinare ko po doon, lahat ng gustong pumunta sa langit kaagad, alam niyo, may nagsalita doon, lalaki, may edad na, sabi niya sa akin, alam mo, Dok, yung sinabi mo, pwedeng hindi ka maintindihan eh. Pero pinaliwanag mo naman, naintindihan ko. Sabi ko kasi, ang lahat ng mga taong gustong pumunta sa langit, mga losers. Siyempre nga naman, bakit? Eh kasi nga, hindi ka pa nananalo dito sa earth, kung gusto mo na kagad pumunta doon, talunan ka. Bakit mo gusto pumunta doon? Eh, nandito ka pa. Dapat ang mind mo, nandito. Eh, ang mind mo, nandoon na kaagad eh. Dapat ang lahat ng mind mo, nandito ka. Are you listening? Are you listening? Ang dapat mong pag-aralan, habang nandito ka, secured ka na sa Panginoon. At ang Panginoon, secured na sa iyo. Ngunit, nasa ibaba ng lupa ka, ang dapat mo intindihin ay paano ka mabuhay sa ibaba ng lupa. At ang Biblia ay nagtuturo paano ka mabuhay sa ibaba ng lupa. Hindi niya sinasabi, paano lang pumunta sa langit? Nakakaiyak. Lahat ng mga tinuturo dito, hindi para sa langit, para sa lupa. Naintindihan niyo ba? Oh. Lahat ng mga gagawin mo dito, para sa lupa, paano ka mabuhay? Hello! Yung ginagawa mo dito, hindi para sa langit, para sa lupa, para marunong ka mabuhay sa ibabaw ng lupa. Parang hindi pa rin nakasabay. Nakasabay ba kayo? Mga kapatid, God wants you to have life. So ang turo niya, paano ka magkaroon ng buhay dito sa lupa? And life abundantly. Come on! Ang nakakaiyak, maraming namamatay na tao, hindi pa naranasan paano mabuhay. Because they didn't know how to live.
Ang masakit ay yung mamatay na hindi ka pa nabubuhay. Sino nakaintindi? Sino nakaintindi? Kung ang buhay mo rito ay puro suffering, hindi ka pa nabubuhay. Dapat learn. When you know how to live life, then you can die. Pero kung ikay walang buhay, paano ka mamamatay? Eh wala kang ang buhay. Ang meron ka lang alam ay physical. Na alam mo lang ay physical. Hindi yan ang buhay. Ang buhay, nasa spirit. Eh hindi mo pa alam paano mag-operate sa spirit. That's why marami ang napapahamak because they do not know how to live in the spirit world. Para yung physical nila, guided. So, many do not know how to live. And they're all trapped in the physical. Kaya tayo nandito para buksan din sila sa kanilang kaalaman. Mga kapatid, please share what you're receiving as your blessing. Huwag kayo maging tamad mag-share ng blessing. And what is your blessing? Your life has become a blessing. Alam niyo mga kapatid, kaya tayo meron pag-share ng gospel, hindi ito para maging religious. Sinishare mo yung gospel mo kasi alam mo na nabuhay ka sa isang magandang buhay. Pero mga kapatid, kung hindi kayo makapag-share, baka patay pa kayo. Pastor Rodin, ikaw na lang nag-amen. Sige, sabihin mo, amen. Alam mo, pag hindi ka nakakapag-share ng Word of God, baka patay ka pa. I mean, when I say patay, naintindihan yung word ko, yung hindi mo naranasan yung buhay, kasi kung nararanasan mo yung buhay, isa-share mo. Hello? Hello? Ang hirap yata magbomba ng isip. Sino ngayon, tanong ko lang ha, sino ngayon nagde-decide na this year, since nagawa naman yan ng mga nakaraang taon, ngayon taon ito, di-decide niya na hindi pa rin siya mag-share ng gospel. Sino nag-decide na? Naunawa mo ako, Pastor? Alright. Sino decided na that since hindi nyo nagagawa ito ng maraming taon, itong taon ito ay hindi nyo rin gagawin. At least decided na kayo. Kasi pag alam ko decided na kayo, hindi na ako mag-ngalaiti dito. Napapagod ako eh. Sayang! Ha? Kung decided na kayo, hindi nyo ulit gagawin. Oo. Para itong buong taon to, wala ulit tayo mangyayari. So, sino ang decided na wala ulit mangyayari ng taon ito? Wala mangyayari! Sino decided na? Taas ang kamay! Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mapa-positive o negative, wala nga ako na akong response. Ano ba yan? Nagpapakatotoo na nga ako dun sa isa. Okay. Sino na decided sa buong taong ito na yung katwiran mong hawak ng mga last year, hawakan mo ulit dito para hindi ka na magde-decide na mag-share ka ng gospel. Sino na decided? Para alam ko, bigyan niyo ako ng karapatan malaman para alam ko kung saan ka mag-preach. Sino decided na dito, na uupo lang dito muli ng December hanggang January at hindi niya iwanan ng kanyang upuan pero wala din siya idadagdag? Sino na decided? Oh. Mga kapatid, naintindihan ba ibig ko sabihin? Sino na decide dito, makikinig naman na siya ngayon sa Newman niya. Doon na siya ngayon makikinig sa kanyang Newman. Alright, makikinig na kayo. Sino decide dito na pwede na siya maging revolutionary at radical sa buhay niya? Kung ano yung parang very, very, safe ang buhay ninyo last, ngayon, gagawa kayo ng mga risk. Magbibigay ka, kahit na akala mo, meron kang mabayaran, magbibigay ka. Doon mo makikita paano kikilos lalo ng Panginoon. Pag inutusan ka ng Panginoon magbigay ka. Pag sinabi ng Panginoon, puntahan mo yan. Hallelujah.
Mga kapatid, I'm gonna close the message this morning. Second theme, tandaan nyo. Next week, sa next time na magsashare ako, basta dalawa na. Anong number one? Consciousness is the only. Number two, your inner talk is important. Say it again. My inner talk is important. Kung sino nakikipag-usap sa iyo, dapat malaman mo. Ito bang nagsasalita sa akin, old man ko o ang new man ko? Kaya pag may mga bago mga teaching na dumarating, gawin mo agad! Sino willing na ngayon mag-take ng bagong path, bagong daan? Bagong daan. Alright. Would you mind to stand up? I'm gonna pray for you. Edwin, stand up. Let me pray for you. Let me pray. Hallelujah. Hallelujah. Can I call lahat ng mga leaders, Dream 7 leaders, stand up in front? Stand up in front, Dream 7 leaders. Edwin, just, yung mga melong music na sana na nakukuha mo, stand up dyan. Para yung mga grupo nyo siya magpapapray. Listen up. I am going to call you a gesture where you're going to step out in faith. Hahakbang ka sa panalangin mo, hahakbang ka sa pananampalataya mo. I'm going to ask you, today, let there be a new power, new governance, new leadership, bagong leadership. Sa loob mo, leader ka muna ng sarili mo bago ka makapag-lead sa iba. So, i-lead mo ang iyong intellect, emotion, and will. Now, I'm gonna ask you to be prayed for. So, your Dream 7 leaders will lay his or her hand on you, and the prayer of a righteous man availeth much. Just a touch and a little prayer para makayanan mo pangasiwaan ang sarili mo, intellect, emotion, and will. So now, all of you, members of each of them, all of you, those who would like to be prayed for, palakasin ka, at lagi kang suma-espiritu. Pumasok ka sa espiritu. Pumasok ka sa spiritual realm. Doon mo pangasiwaan, pangalagaan, ang buhay mo sa physical. Huwag mo hayaan matalo ka na nakikita mo. Kailangan makita mo ang salita ng Panginoon. Buhay! Humihinga. At ito ay tumatama sa mga laws of life. Activating it and manifesting it. Right now, I'm calling you, those who would like to be prayed for, come over and let me pray. Let our leaders pray for you. Let's go and sing. Music. Paulo? Edwin, kantayin mo yung The Truth Shall Mean Father's Love. Let's go. In the truth. Yes. Humble yourself and be prayed over right now. Come on. Sing that song. In a very small one. Come on. Smile. Yes, thank you, Lord. Huwag na kayo makinig sa mga kasinungalingan ng organ. But yeah, God is good when I'm not good enough. Oh, Lord, hallelujah.
Oh, hallelujah. Oh, yes, oh. Heaven finds me in a still. And it sounds like grace. You remind me. Oh, yes. Anymore. This I am a father's child. I was made in the image of a perfect king. To you. Oh! No. Dito ka lang, dito. Iupo ka ba? Oh. Say amen. Amen. Hindi na. Dito ka lang. Stay there. Dito. I am a father's child. I make him proud and I make him smile. The image of the perfect king. Looks at me, change the